ginagawa ko yung tama. O magaling lang akong magsalita. O magaling lang akong mangaral na hindi ko ginagawa. No? Ito pong pangalawang punto na gusto kong ibahagi sa ating lahat. Maniwala sa katotohanan. Hindi lang po yan sa iba, kundi para din sa atin. No? Kasi karamihan dyan, no? Karamihan may kasabihan nga na kayong mga pare, predicate bene, erat solati male. No? Nagpipreach daw kami ng mga magandang bagay, pero kami naman, ginagawa namin yung kamalian. Kaya, sabi nga ni Jesus, gawin yung mga sinasabi ng mga pare sa templo, pero wag niyo silang tutularan. Pero ako bilang pare, before ako magsalita, dapat magtanong din ako, ginagawa ko rin ba 'to? Kung hindi ko ginagawa, mas mabuti na siguro magsilensyo, no? Kasi mas mapapahiya tayo. Tulad ng mga politika ngayon, ang dadaldal talaga. Akala mo kung sino, no? Pero kitang mo ngayon, nasaan sila lahat? Nagtatago lahat. Anyway, pangatlong punto, and I conclude, um, ang ating pananampalataya is uh, uh, anong siyelta? Uh, la fede è una scelta concreta. Ang pananampalataya ay Desisyon po natin, Padre, choice. Decision ako. decision. Our faith is a choice, no? Our faith is a choice at nagbibigay ng buhay, no? Kung sino naniniwala, kung sino naniniwala, basa natin ngayon. Kung sino naniniwala saan na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po yan idea. Hindi lang po yan idea. But it's a choice every day. No? Itong paniniwala natin sa Panginoon, dapat po yan every day. Hindi po lang yun salita. Kundi dapat po nating ilagay sa practice. No? Example. Itong every Thursday natin ginagawa, no? Maski kayo may trabaho, no? Maski paano, meron tayong uhaw sa mga salita ng Diyos. Kailangan din po natin magkaroon ng konting silensyo, no? Sa isang araw, o makinig sa mga salita ng Diyos tulad ngayon, no? Ako po nagkasalita, pero itong mga salita ko, para din po yan sa akin. Hindi lang po yan para sa inyo. Itong salita kong sinasabi sa inyo, first of all, patama po yan sa akin. No? Instead na magkaroon tayo ng mga distraksyon, yung mga distraction, ano yan, mga na makaka-obstruct sa ating mga pagsunod sa Panginoon. Dapat gumawa po tayo ng mga bagay-bagay na paano ba makalapit sa Panginoon? Paano ba ako gagawa ng isang bagay na hindi makakasira ng relasyon ko sa Diyos? No? Hindi po ito madali. Itong tatlong sinabi ko sa inyo, yung una, yung guardare oltre il terreno, yung wag lang tayong mag-stick sa buhay natin ngayon, kundi tumingin din tayo sa ating kinabukasan, hindi lang yung bukas, tomorrow, kundi sa la vita al di là, yung buhay natin kasama ang Panginoon. Yung pangalawang punto na maniwala sa katotohanan, maski nga masakit ang katotohanan. At pangatlo, yung ating pananampalataya is a choice na dapat natin gawing araw-araw. Magkakaroon lang po tayo nitong tatlong puntos na to kung, inulit ko po lagi, kung papaigtingin natin o papalilimin natin ang ating relasyon sa Diyos. Maraming salamat po. Sige po, mga kapatid, meron po ba kayong katanungan? Ni Father Father Bonnie? Sister Violi, ako po. Sige po, Sister Fel. Padre, ako po hindi magtatanong, ano po.
Yeah, Yung yeah. pong sinabi ninyo kanina na Scelta o Scelta po Italiano mga kapatid. O choice. Yan po para po sa akin ay ang po doon po sa sinasabi po sa verse na kauna-unahan ko sa kinabisa. Kung ibig niyo mang sumunod sa akin, ibig po sabihin, klaro na, binigyan tayo ng Panginoon ng freedom. Kung ibig, if anyone wishes to come after me, let him deny himself. So yung po, Padre, choice po, desisyon, pero para po din sa akin, Padre, faith is a gift, regalo po yan ng Panginoon, na talagang kapag pinasumikapan, ibibigay po ng Panginoon. Ayun po, Padre. Amen, amen, amen. Sige po mga kapatid. Tanong po tayo kay Father. Padre, magandang daw. Marinaldaw. Bilang bilang isang Katoliko, no? Lahat naman tayo Katoliko. No? Actually, napatawa ako na rin ako, nabagabag din ako doon sa yung nabanggit mo kanina, no? Yung mainit na issue, ito yung malaking issue yung sinabi ni Trump sa ating Santo Papa. Sabi ko nga napatawa akong bigla doon sa sinabi. Ang ganda ng paano yung express nga, Padre, puro doon sa sinabi ni Santo Papa. Na hindi ako politika, pero yung balik sa kanya, Leo pa ang sinabi, hindi pa Pope. Leo is weak. Then American to American sila. Galing sila sa lahi ng Amerikano, Tapos sasabihan mo kapwa mo Amerikano. Although na siya nasa ibang tawag ng bukasyon o panunuo ang tawag dito, yung pagiging leader. Yung human dignity ba? Halimbawa kapwa tayo Bicolano, sasabihan ko, Padre, you are di ba? Parang, Padre, ang ibig sabihin ni Santo Papa, yung balik niya doon sa kanyang response kay Trump. Di ba, sinabi rin ng Santo Papa na hindi lang huwag kayong maniniwala ang Diyos, huwag kayong maniniwala sa mga nagsalita na ginagamit ang Diyos para sa gera. Mali yun. Alam nyo, si Trump, parang si Hitler si Netanyahu, ang tao mas pa sa animal, irrational, pag nandiyan na ang power. Nakita mo, ewan ko lang, sana magkaroon kayo ng experience na pumakapunta doon sa Poland, doon sa Auschwitz. Nakapunta ko doon once Matagal ko na gustong puntahan yun, napuntahan ko. Milyon na Hebrew na pinatay ni Hitler. Paano ka magkaroon ng utak na gano'n, na patayin ang kapwa-tao? Alisin natin yung pagiging Hebrew o pagiging Muslim o Katoliko o ibang religion, ibang lahi. What? Papatayin mo yung hindi ko maintindihan. Ganon din ang mga nangyayari kay Netanyahu, kay Trump, sa mga taong pumapatay na tao. Bakit yun? Yung power. Isa yan na nakita natin during ng Lenten season, no? Yung tentasyon sa Panginoon. Kung ikaw talagang anak ng Diyos, tumalon ka dito sa Pinakulo, dito sa mountain, malapit din sa Jerusalem yun sa templo. Tumalon ka, ibibigay ko sa inyo lahat itong nakikita mo. Mag-aadora ko sa iyo. Ang demonyo, tayo mabait tayo lahat Tayong lahat mabait sa una. Pero pag nagkaroon tayo ng oportunidad, tayo mga tao, kasama na ako dyan pag nagkaroon ng oportunidad, mag-iingat po tayo. Kasi maraming nagbabago ang ugali, mas pa sa demonyo. Kita mo, Mama Mia, walang pakialam si Trump sa gera. Walang pakialam kung may mga tayo o bakit yun. Sa power, ako ang number 1 dito sa buong mundo, ang Amerika. Wala akong pakialam sa Venezuela, wala akong pakialam kung sino mapatay ko. No? Pero anong sabi ni Trump? Anong sabi ng Panginoon? Hindi ako takot kay Caesar. Sabi ni Caesar before siya patayin, sino ka?
alam mo bang ako ang gobernador dito sa Judea na pwede kitang palayain, pwede kitang bigyan ng buhay. Anong sabi ni Jesus? Wala kang power sa akin. Ha? Wala kang karapatan, autoridad na magsabing ganun. Hindi lang sinabi ni Jesus na ako mismo ang Diyos kaharap mo. Hindi lang sinabi niya. Kung sinong matalino, malalaman yan. Kung sinong matalino, makikilala kung sino ang Diyos. Kaso nga, binigyan tayo ng Panginoon ng freedom. Pwede tayong maniwala sa Kanya, pwede rin tayong hindi maniwala sa Kanya. Pwede tayong gumawa ng tama, pwede tayong gumawa ng mali. Si Pope Leo, ang ginagawa lang niya para gumawa ng tama. That's it. Simple. Simple lang. Papa man yan, kardinal, isa ang sinasabi ng simbahan, gumawa ng tama. Kaso ang demonyo, takot na takot at galit na galit sa gumagawa ng tama. Yan ang, wag niyo yung kakalimutan. Once na gumawa kayo ng tama, tayo lahat na nakikinig dito, magmula sa akin. Once na gumawa ka ng tama, ang demonyo laging nandyan para mag-obstruct, para para hindi bawalan. Ang demonyo, gagawa siya ng isang bagay para humadlang sa ginagawa ng tama. Huwag po kayong matakot. Sabi ni St. Paul, ang natura po natin gumawa ng tama. Ang natura ng demonyo gumawa ng mali. Kung ang mga tao na nagchismis sa inyo, gumagawa sila ng mali, hayaan nyo sila. Kasi yan ang natura nila eh. Pag nyo sila binawalan yung magchismis, mamamatay sila. Pachismisin mo lang yan. No? Basta sabi ko sa inyo, pag kayo sinikismis, kayo ay magaganda at kayo ay mga gwapo. At mayayaman pa. Yan. Amen. Mamatay silang lahat sa inggit sa atin. Okay? Ano ba? Amen. Ano pang mga may gustong mag-share, may gustong magtanong? Yun lang naman sinasabi ni Pope Leo, gumawa ng tama. Hindi siya magsisilensyo. Hindi siya natatakot. Hindi ibig sabihin na silensyo ka, you are weak. No.